Babaeng Migrante, May Kakampi Ka. Programang magtataguyod, kikilala at magbibigay halaga sa mga babae, ina, asawa, kapatid at anak na nakipagsapalaran sa ibayong dagat sa adhikaing mapabuti ang kalagayan ng kanilang mga mahal sa buhay. Babaeng Migrante, May Kakampi Ka. Programang hatid ay makabuluhang pagsasabula, talakayan at impormasyon. Handog sa inyo ng kapisanan ng mga kamag-anak ng migranteng manggagawang Pilipino. Babaeng Migrante, May Kakampi Ka. Isang maligayang Pasko sa ating lahat. Masaganang bagong taon. At syempre sa lahat ng ating mga kakampi, magandang araw po at Sabado sa inyong lahat. At nagpapasalamat tayo at wala namang masyadong naging problema ang mga dulot ng iba't ibang mga kalamidad nitong mga nakaraan. Dahil Paskong-Pasko nga, no? Ngayon umahalik sa inyong 5 days na lang, it's Christmas na talaga. Talagang hindi na natin mapipigilan to. Pero syempre, ang lahat-lahat ng ating mga problemang kinakaharap ng mga nakaraan dahil Pasko ngayon, kailangan natin maging merry ang ating araw ng Pasko. At syempre, sa ating December 13, OFW Gawad Parangal, pinaparangalan natin o binabati natin ang lahat ng mga nagsipagwagi dyan sa ating OFW Gawad Parangal. upang manatili sa atin ang kapalaran at maor na lang. At syempre, papasalamat tayo sa lahat ng mga nag-sponsor o tumulong sa ating OFW Gawad Parangal. Thank you very much. Nagpapasalamat tayo sa Pag-ibig Fund. At syempre sa ating Social Security System. Ganon din naman ang PhilHealth na kung saan ay nandyan sila at sumuporta talaga sa ating lahat. And of course, ang Bank of Commerce ay nandyan. At syempre, wala tayong mga gift kung wala ang iRemit, no? Yan, thank you very much sa lahat po ng nagbigay, suporta, tulong, ayuda sa ating OFW Gawad Parangal na ginanap nitong Sabadong nakaraan. Sa inyo po muli, maraming salamat at syempre, of course, Merry Christmas! Salamat ninang sa aking Manupo. At syempre sa ating lahat ng mga dumalo sa ating OFW Gawad Parangal 2014, we would like to thank everybody, lalong-lalo na yung mga CSO na narito, no? At para sa mga awardees, nais nating tawagin ang mga sumusunod na ating mga binigyan ng parangal nitong nakaraan. Para sa CSO, nandyan ang Achieve, andyan ang International Organization for Migration, ang Likhaan, nandyan ang Philippines Against Child Trafficking, ang Philippine NGO Council, at syempre of course the Sampilak, no? Ang Sampilak ay unfortunately hindi po nakadalo. At para sa atin sa second set ay ang mga industry, binigyan din natin ng parangal ang matitindi pagdating sa usapin ng recruitment, ibig sabihin bagong-bago, ang LBS Recruitment Solution. At syempre of course ang International Personnel and Management Services. Yan. At para sa ating media, papasalamat tayo sa pagbigay naman ng video message at siyempre lahat sila pinasasalamatan natin at congratulations kay Boy Abunda, ang GMA News Online, Howie Severino, Jessica Soho, Cara David, and Sandra Aguinaldo. And of course, Angel Locsin is nandun din noong mga panahon na yon. Thank you very much, Angel Locsin. Siya po ay Best Actress, no? Best Actress at siyempre napakasarap nung sinabi niyang sa mga susunod na panahon ay makakatulong dun sila sa ating mga OFWs. Yan. And Carla Abiliana, Charo Santos Concio, and Dennis Trillo. Yan, di ba?
At sa susunod na set ay nagpapasalamat din tayo kay Jose Manalo. And ang personal na nandoon talagang todo-todo ay si Marian Rivera. Thank you very much sa iyo, Miss Marian Rivera. Congratulations sa napanalunan mong OFW Gawad Parangal. Nora Honor and Temo Rodriguez, nagpasalamat sa program niya. So thank you very much sa mga talaga namang tumutulong din at naniniwala na dapat tulungan talaga ang ating mga OFWs. And of course, ang ASAP o ang ASAP, ang Celebrity Blot, Eat Bulaga at My Husband's Lover. Yan, para sa 6 sets ng mga nagwagi para sa ating OFW Gawad Parangal. At para naman sa ating government, nandyan si Darlene Berberabe. Yan. Ng Pag-ibig Fund, nandyan din po si Administrator Hans Leo Kakdak ng POEA. And of course, Miss Lilibet Ciceralbo sa SSS. Congratulations sa government na. At para sa special recognition ng ating OFW Gawad Parangal, nagbibigay pa rin tayo ng parangal para sa pag-ibig, PhilHealth, Social Security System, and of course, kay Vice President Jejomar Jojo Binay. Habang nagpapasalamat pa rin tayo sa ating mga advisors tulad ni Miss Corazon Alma de Leon, si Ambassador Rosalinda Terona, at si Yusek Conferidos, at yung iba pang mga Yusek na naroroon. Ano? Sa inyo po lahat, maraming salamat sa paniniwala ninyo sa ating OFW Gawad Parangal. At syempre, tuwan-tuwa rin naman yung ating mga nagsidalo dahil sa pagdating ni Marian Rivera at syempre at si Miss Angel Luxin. And ulitin lang natin, nagpapasalamat tayo sa mga tumulong sa atin, sa ating MC na si Miss Nova Cristal Pala at Mr. Lawrence Nicodemus, at syempre ang kanilang talent, Mr. Adam James, no? At syempre sa lahat ng mga katulong din natin at na sumusuporta sa ating OFW Gawad Parangal, nagpapasalamat tayo kay Miss Nelly Soto, Rizalino Nicodemus, Amim Amar, Riza Fe Nicodemus Badayos, Fatima Acompañado, and Allen Del Soto, at of course, si Jans Manzano. Sa inyo po lahat, thank you very much dahil naging matagumpay ang ating programa. At para sa lahat po ng nais manood nung OFW Gawad Parangal, maaari po ninyong mapanood. I-click lamang ang Kakampi YouTube. Kakampi, basta Kakampi, hanapin sa YouTube, nandun na po yan lahat. At alam ko marami pa rin sa Facebook, no? Naging trending ang ating Gawad Parangal. At naku, kahit saan po ako magpunta, ay tuwan-tuwa sila sa nangyaring OFW Gawad Parangal. Ang parangal pong ito ay ibinigay ng Kakampi. Kaakibat nito kasama natin ang mga overseas Filipino workers na nando doon. Napakarami. Nakalimutan ko palang sabihin, baka magkamali ako, no? Si Commissioner Laura. Ayan. At syempre, kaakibat nito, kasama rin natin yung mga grupo ng lawyers, no? Grupo ng lawyers na sa pamamagitan po ng Sarate Rodriguez Law Office. Sa inyo po, thank you very much. Ako, marami kaming kasong ibibigay sa inyo. Doon sa mga, may mga iba't ibang kaso, hindi lamang pang OFWs po. Pwede na po kayong makipagkonsultahan sa ating mga lawyers. At sa mga susunod itong mga lawyers ito ay makakasama natin dito sa ating programa. Sa lahat na ng mga winners, congratulations sa lahat. At sana po huwag kayong magsawang tumulong sa ating mga OFWs at para maging maligaya ang lahat, no? At naway pagpalain kayo ng may kapal, maligayang Pasko po sa inyong lahat. Manatili sa atin ang kapalaran at mabuhay na lahat ng kapahingahan. And syempre, maaari nyo i-click ang kakampi.news.blogspot.com, www.ustream.tv/channel Kakampi Online. Yan. Kakampi yung ating website, ano? At syempre, binabati pa rin natin pala dumating dito si Chris.
Ayan, si Chris. Hello, Chris. Alam ko nakikinig ka parati sa ating programa. kakampi.wix.com/kakampi. Ayan. Pwede rin kayong kung may mga problema kayo tungkol sa SSS, pwede nyo i-click sa Facebook, Philippine Social Security System. Ganon din ang Pag-ibig. Meron din silang mga website na pwedeng sumagot doon sa inyong mga katanungan sa problema o sa inyong mga gustong alamin tungkol sa SSS, Pag-ibig at ganon din ang PhilHealth. And of course, 5 days na lang at Pasko na. Umahalik sa iyong kamay. Salamat, Ninong. Salamat, Ninang. Sa aking Gusto sana nating ipaalam sa ating mga kababayan na yung mga greetings at pasasalamat ng ating mga kababayan ay nais na sana ipaalam. Katulad ng pagbati ni Mr. Boy Abunda. Ako po si Boy Abunda at nais ko pong magpasalamat sa kakampi sa parangal na ito. Mabuhay po kayo at mabuhay po ang lahat ng overseas Filipino workers na binibigyang parangal natin ngayong gabi. Lalo na ngayong buwan dahil ito'y International Migrants Month. Malapit po sa aking puso ang award na ito dahil marami po akong mga pinsan at mga kamag-anak na mga OFWs. Naalala ko pa po noong ang nanay ay nakakapag-travel pa po, madalas ko makasama ang mga domestic helpers na aking mga kamag-anak sa Hong Kong. Meron din kami mga kamag-anak sa Canada at iba pang bahagi ng mundo. Kaya nais ko pong sabihin sa inyong lahat na mas lalong pag-iigihan po namin, mas lalo po namin pagbubutihan ang aming trabaho na makapagbigay ng kasiyahan, ng impormasyon, makapagbahagi ng balita para sa ating mga kababayan, lalo na nagtatrabaho po sa ibang bansa. Madalas sinasabi namin na kami ang parang maliit na tulay, bridge, between the country and our OFWs. Kahit kunting kasiyahan lamang, kahit maliit na ngiti lamang, ay na ibibigay namin dahil sa aming mga kwento, mga sayaw, mga kanta. At itong parangal na ito will forever remind me that meron kaming responsibilidad na pagtibayin pa ang tulay na ito. Sa kakampi, maraming salamat muli sa ating mga kababayan na patuloy na nagsisilbi sa ating bayan dahil hindi naman lingid sa ating kaalaman na ang ekonomiya po ng ating bayan ay nakasalalay po sa mga OFWs. So, sa mga migranteng manggagawang Pilipino, sa kanilang mga pamilya at kamag-anak, maraming salamat at mabuhay kayong lahat. Sunod-sunurin na natin to, Cara David. Maraming salamat po sa lahat ng mga bumubuo ng Kakampi Awards 4th OFW Gawad Parangal. Salamat po sa isa na naman pong pagkilala na ibinigay nyo para sa programang Powerhouse as Best Lifestyle Program and Host. Isa pong malaking karangalan para sa amin yung makilala ng mga OFWs kasi kayo po ay isang malaking inspirasyon po sa aming lahat, sa buong bayan. Yung show po namin na Powerhouse, ang mission po namin ay magbigay ng inspirasyon sa lahat na ang kayamanan at ang tagumpay ay maaaring makamit ng kahit sino man basta lahat tayo ay magsisikap. So muli, maraming salamat po. Merry Christmas! Mabuhay ang mga OFW ng Pilipinas. Jessica Soho. Para po sa kapisanan ng mga kamag-anak at migranteng manggagawang Pilipino Incorporated o Kakampi, maraming salamat po sa pagkilalang iginawad nyo sa akin. Higit kanino man, mas dapat pong kilalanin ang inyong pangangalaga sa kapakanan ng mga migranteng Pilipino o ating OFWs, Overseas Filipino Workers, na siyang maituturing nating mga bagong bayani. Dapat ho, kayo ang parangalan sa lahat ng inyong mga sakripisyo at kontribusyon sa ating lipunan. Muli, maraming salamat po at mabuhay ang ating mga bagong bayani. And Jose Manalo. Kasama pa rin natin dito ang eyewitness. Walang iba kung hindi si Mr. Howie Severino. Maraming salamat po, Kakampi, para sa parangal na ito. Napakahalaga nito para sa akin dahil galing ito sa mga bayani nating OFW at sa kanilang mga pamilya na nagsisikap sa iba't ibang bahagi ng mundo. Thank you very much.
Maraming salamat po sa OFW Gawad Parangal sa binigay niyo sa akin ito. At sa lahat po ng mga kamag-anak ko o lahat ng magkakamag-anak po sa ibang bansa at magagawang Pilipino sa pagpili niyo po sa akin. Maraming salamat po. Hindi man po ako makarating pero taos puso po ang pagsasalamat ko at sa Itbulaga sa pagbigay din sa amin ng pagkakataon kami mga Dabarkads at napipakita po namin kung paano po kami makakapagpasaya sa inyo at tinatangkilik nyo kami patuloy. Maraming salamat po. Makakaasa po kayo na pagbubutihin pa namin, pagagandahin pa namin ang aming pakakapagpasaya sa inyong lahat. Komedyante po. At para naman sa ating CSO o yung mga NGOs, nabigyan din naman ng isa, actually 5 itong mga ito, pero nais natin iparinig muna sa inyo ang pagtanggap ng Philippines Against Child Trafficking. Dahil medyo matindi ang usapin din ito, ang trafficking. So, pakinggan natin naman ang mensahe ni Councilor Edward Tionco ng Philippines Against Child Trafficking. Ang ganitong mga accomplishments kung hindi po nagpapamalas o nagpamalas ang katatagan at determinasyon ang pamahalaan sa pakikiisa at tapang na rin nating lahat upang sumabak sa isang pakikibakang tiyak na makikinabang ang mamamayang Pilipino. Ang lahat ng ito ay hindi magagawa ng pamahalaan kung wala din ang mga grupo o mga organisasyon katulad na nasa harapang bubo ngayon dito na nag-aadvokasya upang labanan ang human trafficking. Kaya nga po sa araw na ito ay nararapat lamang na ating balikatin o balikan ang kasaysayan ng ating pakikibaka. Tingnan po natin kung saan po tayo naging malakas. Tingnan din po natin kung saan din po tayo naging mahina. Upang sa mga darating na panahon ay mas magiging matibay at higit na magiging matatag ang ating gawaing kampanya. Muli, hindi po madali ang ating ginagawa. May kakaibat po itong sakripisyo. Maaaring nakasugal din po ang ating mga sarili at ang ating mga buhay. Subalit hindi rin naman matatawaran ang bawat oras, panahon, pawis at pagpupunyaging ating ibinubuhos dito sa oras na maisalba natin ang buhay ng ating mga kababayan at ating nailalayo sa panganib at pananamantala ng human trafficking ang mga bata at kabataan. Isa na rin po itong panawagan sa oras pong ito para sa mga lokal na pamahalaan upang tumalima sa mga pinag-uutos ng ahensya ng pamahalang nasyonal. Nabigyan ng diin at pansin una ang enactment ng mga anti-trafficking ordinance sa bawat lokal na pamahalaan at paganahin ang mga itinalagang mga child protection mechanisms na siyang gaganap sa pagbibigay ng programa sa mga biktima ng human trafficking at mga programang pangprevensyon at pagsugpo nito kabilang ang mabilis na pag-usad ng justice system sa ating mga lugar o sa ating mga lokalidad. Ganyan din po, kasama sa mga lokal na pamahalaan na ating binibigyan ng diin ay ang ating mga first unit ng ating local government, ang barangay, na siyang dapat na mayroong mekanismong gumaganap at gumagana sa kanilang lokalidad. Ang tagumpay natin sa laban ng human trafficking ay tagumpay hindi lamang ng mga mamamayang Pilipino, kundi ng lahat na rin ng mga mamamayan sa buong daigdig. Kaya't higit po tayong magkapit-kapit bisig at patatagin ang ating mga alyansa sa isa't isa at sa ating pamahalaan upang higit nating mabawasan o di kaya ay masugpo ang halimaw na ito ng ating lipunan. Welcome po sa inyo lahat. Magandang umaga po. Maraming pong salamat, Councilor, for that very warm welcome and very informative note. Ngayon ang At syempre, patikim pa lamang po yan
at marami pang ilang mga nagbigay ng kanilang pahayag hinggil sa pagkatanggap nila ng kanilang mga yung certificate. At nagpapasalamat din tayo, personal naman natin nakaharap at nakasama sa Gawad Parangal ang ating OFW Choice Award. Parang siya yung paborito ng mga OFWs. Walang iba kung hindi si Marian Rivera. Manukuninong, manukuninang, narito kami ngayon, umaalik sa iyong kamay. Salamat, Ninong, salamat. Swak sa ating pangalan, may balitang puno ng pag-ibig. Ngayon, kahit arawan ng kita, pwedeng magkabahay. Dahil interes na affordable loan, pinakamababa na. 4.5% na lang. Hulog buwan-buwan, kayang-kaya. Kailangan ng mas malaking bahay? Sige, lipat na. Sa regular housing loan naman, binaba ng 40%. Milyon-milyong buhay na ang aming napaganda. Dapat kayo naman. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. Uy, girl! Nabalitahan mo bang meron na namang PhilHealth Run? Aba, maganda yan, girl, ah. Kailan? Sali tayo ulit. Sa February 15, 2015. At kagaya ng dati, we're running for a cause. Abay, mas dapat pala nating suportahan yan. Tara, register na tayo at i-push na natin sa tropa ito. February 15, 2015. Save the date! Sali na sa PhilHealth. Ready? Check up, go! Tumawag na sa 441-7442 para sa detalye. Calling all overseas Pinoys! Ang inyong pinagsisikapan, aming pagdadagdagan. SSS Flexi Fund. Karagdagang serbisyo na palalakihin ang ipon mo. Dapat nasa maximum ang monthly SSS contribution at ang sobrang hulog mo ay maaaring ilagay sa Flexi Fund account. Safe at secured savings ito na mataas ang interes. Find out more. Visit the SSS Foreign Representative Office in your area or go to sss.gov.ph. Ang trafficking ay tumutukoy sa pag-recruit, pagbiyahe, pagkupkop o pagtanggap ng mga tao upang sila ay pagsamantalahan sa loob o labas ng Pilipinas. Gaya na lamang ni Annie, isang biktima ng illegal recruiter na pinangakuan ng magandang trabaho at mataas na sweldo. Ngunit pagdating sa bansang Brunei ay pinagsamantalahan lamang ito ng kanyang amo. Maging alerto at huwag basta maniniwala sa mga hindi lisensyadong recruiter. Upang makasiguro, tumawag lamang sa POEA hotline 722-1144 or 722-1155. Isang paalala mula sa kakampi at ng himpilang ito. Maging mapanuri, huwag maging biktima. Ito ang karanasan ni Joanna, Elena at Shona. Sinabi niya sa nanay ko, mabibigyan nila ako ng trabaho. Pwede niya daw akong gawing singer. Sa abroad daw. Doon ako pupunta para magtrabaho. Hindi niya sinabi yung trabaho ay sumayaw ng nakahubad. Kinulong ako kasama ng mga ibang babae at hindi pinakain. Umabot ako ng Singapore. Pinilit naman ako makipagtalik sa mga foreigners. Doon ako nabuntis. 15 years old lang ako noon. Dito sa Pilipinas, 100,000 na bata ay pinapasok sa sex trade. Ang child trafficking ay isang krimen. Mag-report sa Action Line 02-1343. Hindi mo kailangang makita ang mga mukha nila para maramdaman ang takot nila. Isang paalala mula sa ECPAT Philippines, Interagency Council Against Trafficking, PIA at ng himpilang ito. And now back to our regular programming. At syempre, ika nga ay nagpapasalamat din tayo bukod kay Marian. Personal ding
dumating, ang ating best actress para sa kanyang legal wife ay si Miss Angel Locsin. Yan. So maraming mga napag-usapan tayo with them na maaaring matuwa ang ating mga migrant workers sa mga susunod na panahon. At sige, go na tayo para sa ating alam ba ninyo? Ang pandaigdigang migrasyon ay isang pangunahing panlipunang katotohanan ng ating panahon. Humigit kumulang na 2 milyong mamamayan ang nakatira sa labas ng kanilang bansang sinilangan. At ito nga yung ating mga OFWs. Ayon sa pinakahuling kalkulasyon ng United Nations Population Division, kasama rito ang mga nandarayuhang naninirahan na sa mga ilang bansang tumatanggap na mga permanenteng migrante o ang tawag dito ay immigrants. Mga mamamayang lumikas at nanirahan sa ibang bansa o kaya'y pansamantalang nanirahan sa mga kampo na kung saan sila ay ligtas. Ito yung mga refugees ang mga tinatawag. Ang mga migranteng manggagawa ay pansamantalang nagtatrabaho sa ibang bansa. Para sa kanila, karamihan ng migrante, ang migrasyon ay nagbibigay ng pagkakataon. Para sa kanila, ang migrasyon daw ay nagbibigay ng pagkakataon at posibilidad na masilayan ang isang magandang hinaharap. Sa kabilang dako, ang migrasyon ay isa ring masaklap na katotohanan. Marami rin ang nakaranas ng hirap sa trabaho at buhay. Hindi makataong pagtatrato, mga abuso at pandarahas sa mga napakaraming biktima ng trafficking o illegal recruitment. Ang pangibang bansa ay isang kapit sa patalim. Samantala naman po, mga kaibigan at kakampi ko, ang contract labor migration ay isang uri ng migrasyon na lumago sa rehiyon ng Asya nitong nakaraang 30 taon o humigit 30 taon. Nagmula sa kakulangan ng lakas paggawa sa mga bansang mabilis ang pag-unlad, patuloy na ginagamit ang contract migration sa pag-recruit ng mga migranteng manggagawa para sa mga gawaing inaayawan ng mga lokal na mamamayan. Ito po yung sinasabi namin ng mga dirty jobs. The meaning, yung halos talagang grabe na ayaw na ng mga mamamayan nila, kaya't ito ang ibinibigay sa mga migrant workers katulad ng Pilipinas, no? Samantalang ayon pa rin sa ating report, nakakatipid din sa gastos produksyon ang paraan na ito dahil sa mababang pasahod at kawalan ng benepisyo sa mga dayuhang manggagawa. Kaakibat ng maruming trabaho at mababang sweldo, ang kakulangan sa maayos at ligtas na pamumuhay, sa pandaigdigang paghati-hati ng paggawa, nakasanayan na italaga sa migranteng kababaihan ang trabaho sa sektor ng kalusugan at industriya. Samantala mga kakampi ko, sa personal na pangangailangan sa negosyong pang-aliw at serbisyo o trabahong pantahanan, kadalasan po ay may dalang panganib ang pangingibang bansa dahil sa estado ng mga migrante bilang dayuhan. Mas malala ang sitwasyon ng mga migranteng kababaihan dahil sila ay mga babae. So kung titingnan po natin parang nasa 65% na nang lumalabas ng bansa ay mga babae na. Habang ang pandaigdigang migrasyon ay magpapatuloy sa mga darating pang panahon dahil na rin sa patuloy na pagkakaugnay ng ekonomiya ng mundo, bagamat nakakaapekto nga po ang pansamantalang krisis sa ekonomiya sa daloy nito. Naasahan din nating magpapatuloy pa rin ang migrasyon, subalit ang migrasyon o migration ay hindi maaaring magpatuloy o dapat magpatuloy sa mga kondisyong mapanganib. Ayan, mapang-abuso at walang proteksyon. Ang sinasabi lamang po rito, kung ang migration ay mapanganib, ika nga, at may pang-abuso at walang proteksyon para sa mga migrant workers, ang hinihiling sana ay wag na. Baga nga, sabi nga sa Saudi Arabia kasi napakaraming mga babae na pumupunta dyan upang magtrabaho bilang household service worker. At
karamihan sa kanila, o may mga ilan, hindi ko naman sinasabing marami pala, hindi pala ganon, may mga ilan sa mga kababaihan natin ang naaabuso. At dahil sa babae sila at vulnerable sila sa mga employer nila. Ang paggalinga sa mga migrante ay una sa lahat katungkulan ng pamahalaan ng bansang pinanggalingan at ng bansang tumatanggap sa kanila. May mga balakid sa pagtiyak na mabigyan ng sapat na proteksyon ng mga migranteng manggagawa. Sila ay hindi sakop ng mga batas ng kanilang sariling bansa at kadalasan kakaunti ang proteksyon lamang ang ibinibigay ng mga bansa kung saan sila nagtatrabaho. At kitang-kita natin yan mga kakampi ko, yang sa ibang mga lugar katulad sa Middle East. Kulang sa pag-uusap tungkol sa migration ang pamahalaan ng mga bansang pinanggalingan ng mga migrante manggagawa at mga bansang kanilang pinupuntahan. So kaya't ngayon mga kaibigan, talaga nagsama-sama puwersa ang iba't ibang grupo at iba't ibang sektor upang matulungan natin ang ating mga kababayang OFWs. Sa pamamagitan po niyan, nagkaroon ng isang konsultasyon tungkol sa migration. At ito nga yung isang crisis management na kung saan ang International Organization for Migration ang nag-convene ng isang consultation na ito. At nandito po ang mga CSOs katulad ng kakampi, andun din ang government, andun din ang ilang private na mga ahensya. So, at dito, nagsalita rin ang ating butihing Secretary Rosalinda Baldos. One concrete experience during the 2011 Libya crisis, since we were limited in terms of our manpower complement, as what Babilia has said, is really the Filipino community leaders who would serve as the conduit of all the information, because there are so many information that are filtered down, but the information coming from the embassy, from the Philippine Overseas Labor Offices and the consulate will really be channeled to the recognized community leader or coordinator. And in the case of the actual repatriation, what we experienced is they were the ones who assisted our labor offices and those who were in charge of counting how many would be boarding the ship, for example, in the first Libyan crisis. It came to a point that they already assured us that there will be 1,500 Filipinos who will be boarding the ship, and they have a physical count. Only to find out at the last minute when the ship is already decked that only 900 was available because many already changed their mind. And so, of course, we understand the situation and we do not fault them. The fact that they are the ones in direct contact with the Filipinos in the respective areas or community is very concrete assurance that we are able to reach each and every one of them, although some back out and the ship left with less than 1,500 passengers. OFW Headlines. Direkta, sariwa, napapanahon. OFW Headlines. Ayon sa Overseas Workers Welfare Administration, kadalasan napapahamak ang mga OFWs na hindi dumaan sa PIDOS dahil hindi nila alam ang mga batas at iba pang alituntunin ng bansang kanilang patutunguhan upang magtrabaho. Sinabi pa rin na dahil sa sobrang excitement o euphoria sa pagtungo sa ibang bansa upang magtrabaho, ay hindi na dumadaan ang ilang OFW sa PIDOS. Kung kaya't nakapapahamak at namamaltrato sila ng kanilang amo. Dahil dito, hinigpitan ng Overseas Workers Welfare Administration ang kampanya upang masigurong lahat ng mga OFWs ay dadaan sa pre-departure orientation seminar bago sila magtungo sa ibang bansa upang magtrabaho.
Samantalang pinatataasan ni Senator Cynthia Villar at Senator Nancy Binay ang 30 milyong legal assistance fund ng Department of Foreign Affairs or DFA para sa mga overseas Filipino workers. Ayon sa dalawang senador, dapat ipako sa 100 milyon ng allocation dahil patuloy na tumataas ang bilang ng mga OFWs na nagtatrabaho sa iba't ibang mga bansa. Para kay Binay, unfair na 3 milyon lamang ang idaan sa legal assistance sa OFW. Gayong malaki naman ang niambag ng mga ito sa ekonomiya ng bansa. Base sa talaan ng DFA noong June 2014, aabot ng 6,000 OFW ang nakakulong sa iba't ibang bansa dahil sa iba't ibang krimen. Samantalang muling inalerto ni Father Alan Jose ng Catholic Church sa Benghazi, Libya ang mga kapwa nito Pinoy sa naturang bansa. Matapos na sumiklab ang bakbakan na naman ng mga naglalabang puwersa ng mga rebelde at sinabi nito na kung may kilala silang mga OFW sa mga naturang lugar, ay dapat kontakin ang mga ito upang sila ay matulungan. Muli na namang pinatunayan ng 3 Pinoy sa Hawaii na ang mga Pilipino ay hindi nagpapahuli kung sinseridad lamang at pagmamahal sa trabaho ang pinag-uusapan. Ito ay matapos parangalan ng Life Care Center of America Hawaii Branch ang 3 Pinoy na Certified Nursing Assistant dahil sa ipinamalas itong totoong serbisyo at pagmamahal sa kanilang trabaho. Samantalang kinilala ni Pascua ang mga naparangalang Pinoy na sina Eric Jose, natubong Barangay Barcelona, Solsolna, Ilocos Norte, Darrell de la Cruz ng Barangay Butong, Lungsod ng Lawag at si Susan Caban ng Narbacan, Ilocos Sur. Sila ay pare-parehong tumanggap ng 2014 Excellence CNA Award sa simpleng seremonya. Ito ang ating mga balita sa araw ng Sabadong ito. OFW Headlines. Direkta, sariwa, napapanahon. OFW Headlines. At dahil nga sa Disyembre ay buwan ng mga OFWs, naku, napakarami po ng mga iba't ibang aktibidades. Ayan. Ang inyong lingkod ay bukod sa iba pang mga trabaho, meron pa rin tayong dinaluhang mga Christmas party. Ang Christmas party pong ito ay napaka-importante rin. December 14, after OFW Gawad Parangal, nagkaroon po tayo ng Christmas party with the manggagawa, yung mga manggagawa na mga unionista. Yan. Napakarami nito sa pamamagitan po ng PTGWO ay nandun lahat, nagsama-sama ang lahat ng mga manggagawang unionista. After nyan ay Lunes naman, dumalo pa rin ang inyong lingkod sa International Organization of Migration o IOM. Dito pinag-usapan naman paano ba makakatulong ang iba't ibang mga grupo katulad ng government, CSO, private at yung individual para sa isang crisis management. At pinag-usapan din dito na iba't ibang krisis ang dapat maiayos, no? Maisaayos ng bawat grupo o ng bawat sektor para mas mapaayos daw o mapaayos ang mga OFWs. So sa consultation nga ay napasama dyan ang ating Secretary Rosalinda Baldos at siyempre mula sa DFA naman ang ating kaibigan na si Ambassador Renato Villa. Yan. Makakasama natin sila dyan mamaya-maya po. At siyempre dumating din sa pagpupulong na yon kasi isang araw ito na talaga namang sumakit ang mga ulo nating lahat
dahil nga sa tiningnang mabuti kung papaano ba magkakaroon ng isang crisis management na standard. Yun na sinasabi natin, isa lang na kung saan ay pag tiningnan mo yung manual, ayun na yung mangyayari. Hindi katulad ng dati na mga crisis intervention ng mga nakaraan po ay talaga namang kanya-kanya. So ngayon, ginusto ng International Organization for Migration na dapat may isang manual na lang. At dun sa pagpupulong po noong December 15, nandun lahat at kumpleto naman ang grupo, kasama po yung kakampi dyan. At syempre ako, sa karanasan natin, ibigay natin talaga yung iba't ibang mga karanasan. Nandun yung karamihan, ang daming mga former o dating mga sekretary ng labor, no? Katulad ni Secretary Roque, no? Kung matatandaan niyo yan. Si Secretary Patricia Santo Tomas, nandun din kasama natin. At yung iba pang mga ambassadors ay nandun doon din para tingnan mabuti kung papaano ba maisaayos ang isang krisis na mangyari. Halimbawa ay sa war, galing sa war, no? Galing din sa mga sakit-sakit, no? Yan yung mga ganyan. At lahat ng ito ay tiningnan at pagkatapos hinimay-himay ng bawat grupo kung papaano magagawa ang isang crisis management intervention. Ganon din po, December 16 naman, ako sabi sa inyo talagang grabe, ay ang 16 naman natin ay Family Day. Ito naman ay sa pag-ibig, ang pag-ibig naman ang nag-sponsor. So lahat, maraming mga family o pamilya ng mga OFWs ang nagsama-sama dito sa Parks and Wildlife sa Quezon City na kung saan nag-enjoy naman ang bawat isa bukod sa nagtanim. Yan, nagkaroon ng tree planting dyan at kasama inyong lingkod na nagtanim ng isang puno. Yan. Punong-puno po ng pagmamahal at pag-ibig ang nandyan mga panahon na yan. Ang pagtatanim, siguro after 2 years ay titingnan natin kung yung kakamping itinanim niya na puno ay lumago at lumaki. Ito namang 18 ay health and migration naman ang pinag-usapan dahil ika nga ang tema natin sa ngayon, Migranting Pilipino, magkasangga tayo sa kapakanan, kabuhayan at kalusugan mo. At ang isang tiningnan naman natin dito ay yung health and migration. Tingnan din natin ano nga bang nagiging problemang isa pagdating sa usapin ng kalusugan. Yan. PMRWs naman ang trumabaho nito, ano? At tayo ay kasama doon upang tingnan din natin paano tayo makatulong in terms of kalusugan ng ating mga overseas Filipino workers. At syempre, of course, tayo sa parte natin, lagi nating isinisiksik. Yan, isinisiksik natin, mga kakampi ko, ang role naman ng pamilya para sa usapin ng migration. Dapat laging kaakibat o kasama ang pamilya sa mga ginagawa natin para sa mga OFWs o mga Overseas Filipino Workers. At kung babalikan natin ang UN Convention on the Protection of the Migrant Workers, nandun po ang pamilya. At sabi nga ng PhilHealth, pangalagaan ng iyong sarili, mag-PhilHealth na para sa malusog na pangangatawan, magsiguro, dapat malusog ka. At syempre, bilib na bilib naman sa inyo, ang Social Security System, ika nga miyembro, bilib kami sa'yo. At kami po inyong matatawagan sa 6879144, 6370218 sa ating station dito ngayon sa DWSS. Maaari din yung i-click ang DWSS/AM 1494 kHz, blogspot.com at www.ustream.tv. Pwede yung search ang kakampi sa Google. Andyan po lalabas yan. Yan. Ang mga numerong inyong tatawagan kung Overseas Workers Welfare Administration, 551-1560 at 833-6992.
At para sa ating DOLE, Department of Labor and Employment, 5278,000. Samantalang ang PhilHealth, 4417442. Ang Pag-ibig, 7244244. At ang SSS, 9206446 hanggang 55. Mano po ninong, mano po ninang, narito kami ngayon, umahalik sa iyong kamay. Salamat. May isa tayong pumasok na sa text, no? May isang worker ngayon na humihingi ng tulong. Ayon sa kanya, hindi natin babanggitin ang pangalan. Ayon sa kanya, siya po ay pinagsamantalahan ng kanyang employer. At pagkatapos nabugbog dahil nagsumbong ito sa kanyang babaeng amo. At itong ating household service worker na ito ay na-ospital. Ang hinihingi niya ngayon, ayaw niya nang bumalik doon sa kanyang employer. Manatili sa ating ang kapalaran at mamuhay. At kaya't ito'y pinapaabot natin. Kung natatandaan mo, Ami, binigay ko sa iyo yung Ami, sa text mo. At para ibigay natin ito naman doon sa joke, no? Kila Miss Mila naman. Pero malayo nga eh. Baka pwedeng makausap ni Miss Mila itong employer niya kasi ayaw na daw niyang umuwi doon sa kanyang employer. Umahalik sa iyong kamay. Salamat ninong, salamat ninang, sa amin na At muli, pinapasalamatan uli natin ang mga nakasama natin, nagtaguyod sa ating programa, at lalong-lalo na sa ating OFW Gawad Parangal, sa inyo pong lahat. Salamat sa pag-ibig, sa OWA, sa Social Security System, sa SSS, Social Security System na nga pala yun, ano? Ay po yung nagpapasalamat sa lahat ng tumatangkilik sa ating programang Babaeng Migrante, May Kakampi Ka. Sa ating programa dito, sa lahat ng mga nakasama natin dito sa loob ng ating studio. Sa inyo po lahat, maraming salamat at saludo kami sa inyo. Para naman sa inyong kaalaman din, ang Kakampi ay sasagawa ng information dissemination with feeding program. Ngayon po sinasagawa ito sa may San Andres, Dagonoy. San Andres ba yun? Yun, sa San Andres. At gagawin pa yan sa Tondo. Ginawa na rin natin sa Marikina nitong nakaraan. Sa lahat ng nagbigay din ng suporta sa mga breeding program katulad ng Kampi. Ang aking BFF na si Miss Bell. Thank you very much sa inyo. At nagbigay din ng noodles na yan. Siyempre, of course, si Pepito the One. Si Sir Pepito. Yan. Thank you very much. Kundi dahil sa inyo, hindi po natin magagawa ang information dissemination with feeding program. Sa inyo pong lahat, maraming salamat. maligayang Pasko kayo'y bigyan. Swak sa ating pangalan, may balitang puno ng pag-ibig. Ngayon, kahit arawan ng kita, pwedeng magkabahay. Dahil interes ng affordable loan, pinakamababa na. 4.5% na lang. Hulog buwan-buwan, kayang-kaya. Kailangan ng mas malaking bahay? Sige, lipat na. Sa regular housing loan naman, binaba ng 40%. Milyon-milyong buhay na ang aming napaganda. Dapat kayo naman. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. Mag-feeling winner! Sali na sa SSS! Para sa chance ng mga ilangan, may benepisyo ka at yung pamilya! May sickness, maternity, disability, death, and retirement benefits ka! Sa konting halaga, panalo ka! Lahat pwede sumali! Mag-member na! Punta na sa SSS branches nationwide! For details, go to sss.gov.ph. Ready? Check up, go! Sa February 15, 2015, tatakbo ako! Aba nak, mukhang takbong-takbo ka na. Opo, Nay. Sabi niyo nga, magandang suportahan ang PhilHealth Run. Tama! Kesa naman pa selfie-selfie ka dyan, i-push mo na to!
Sakto, Nay! Naging healthy ka na, nakatulong ka pa sa nangangailangan. O, ano pang hinihintay nyo? Iparegister na ang buong pamilya! Sali na sa PhilHealth Ready, Check Up, Go! Tumawag na sa 441-7442 para sa detalye. Ang trafficking ay tumutukoy sa pag-recruit, pagbiyahe, pagkupkop, o pagtanggap ng mga tao upang sila ay pagsamantalahan sa loob o labas ng Pilipinas. Gaya na lamang ni Annie, isang biktima ng illegal recruiter na pinangakuan ng magandang trabaho at mataas na sweldo. Ngunit pagdating sa bansang Brunei ay pinagsamantalahan lamang ito ng kanyang amo. Maging alerto at huwag basta maniniwala sa mga hindi lisensyadong recruiter. Upang makasiguro, tumawag lamang sa POEA hotline 722-1144 or 722-1155. Isang paalala mula sa kakampi at ng himpilang ito. Maging mapanuri, huwag maging biktima. Ito ang karanasan ni Joanna, Elena at Shona. Sinabi niya sa nanay ko, mabibigyan nila ako ng trabaho. Pwede niya daw akong gawing singer. Sa abroad daw. Doon ako pupunta para magtrabaho. Hindi niya sinabi yung trabaho ay sumayaw ng nakahubad. Kinulong ako kasama ng mga ibang babae at hindi pinakain. Umabot ako ng Singapore. Pinilit naman ako makipagtalik sa mga foreigners. Doon ako nabuntis. 15 years old lang ako noon. Dito sa Pilipinas, 100,000 na bata ay pinapasok sa sex trade. Ang child trafficking ay isang krimen. Mag-report sa Action Line 02-1343. Hindi mo kailangang makita ang mga mukha nila para maramdaman ang takot nila. Isang paalala mula sa ECPAT Philippines, Interagency Council Against Trafficking, PIA at ng himpilang ito. Now back to our regular programming. At syempre mga kaibigan, hindi pa rin natatapos at talaga namang napakarami natin pag-uusapan. Dahil ang Kapaskuhan nga po talaga ay masaya yan. Kaya't napakasaya din natin doon sa nangyaring Fort Gawad Parangal o OFW Gawad Parangal. At muli, nagpapasalamat na naman muli tayo sa ating mga nagtaguyod dito sa naganap na OFW Gawad Parangal. Katulad ng Pag-ibig. Salamat, Ninong. Salamat, Ninong. Yan, salamat Ninong, salamat Ninang. At syempre ang PhilHealth. Maraming salamat sa inyo. At syempre, hindi mawawala ang grupo ng Social Security System. Ayan at syempre ang iRemit, ang Bank of Commerce. Thank you very much. At sa lahat po ng bumubuo ng kakampi, yan, sa pamamagitan ni Ami Amar, ni Fatima Acompañado, Rizal Nicodemus, Lawrence, Riza, Allen, sino ba nakalimutan ko? At syempre sa ating DWSS, sa inyo pong lahat, nagpapasalamat ako. Dahil kung hindi sa inyo, hindi mabubuo ang ating Gawad Parangal. And of course, ang ating programang Babaeng Migrante, May Kakampi Ka. At sa lahat ng mga nagsidalo doon sa ating Gawad Parangal, nagpapasalamat din kami sa inyo, lalong-lalo na sa pagdating ng ating Marian Rivera at si Miss Angel Locsin. Sa inyo pong lahat, sa inyo po na naniniwala sa kagalingan ng ating mga overseas Filipino workers, saludo po kami sa inyo. Sa lahat ng mga nagwagi naman sa media, no? Kami po ay umaasa na
dadalihin ninyo ang kampanya para sa kagalingan, kabutihan at kagalingan ng ating mga overseas Filipino workers. Ganon din naman ang ating mga grupo na nagtataguyod pa rin sa ating mga kababaihan. Yan, yung mga CSO natin na niniwala kami sa inyo na pagbubutihin pa ninyo ang inyong mga trabaho upang makatulong pa rin sa ating mga kababaihan, sa ating mga OFWs at sa ating komunidad. Congratulations sa inyo lahat at sana huwag kayo magsawang suportahan ng ating mga kababaihan, ang ating mga overseas Filipino workers at lahat tayo ay magsama-sama together para dito sa ating advokasya. Sa International Organization for Migration, thank you very much din sa pagdalo at syempre naniniwala kami na pinagtitiwalaan din ninyo ang babaeng migrante may kakampi ka. At yung ating mga grupo ng lawyers, yan, si Attorney Jeff Sarate, thank you very much sa iyo. At syempre, ang ating Ambassador Rosalinda Tirona na nandyan din personal. Ganon din ang ating butihing Secretary Corazon Alma de Leon. Sa inyo po, maraming salamat. At sana hindi kayo magsawa sa kakampi sa mga overseas Filipino workers na tulungan sila. At para sa Department of Labor and Employment, thank you very much, Yusek Ray de Luz Conferidos. Peace Against Child Trafficking, likhaan sa inyo, thank you very much. Ang Achieve, thank you very much. And of course, ang tagapagtuguyod ng ating programa ay taos-puso kami nagpapasalamat sa inyo. Unang-una na sa ibinigay ninyong lugar. Ito yung pag-ibig. Huwag niyong kalilimutan na bago matapos ang taon, kailangan nakapagbayad na po tayo ng ating mga responsibilidad. Yan. Andyan ang SSS. Naku, amin, di pa tayong babayad sa pag-ibig. Sa iba pang mga bayarin natin, kung di pa kayo bayad, bayaran natin lahat ito para wala tayong problema. PhilHealth, bayaran natin lahat yan. Ayan, thank you very much. At doon naman sa ating mga nasa bahay, ang pagsalubong sa ating sa kaarawan ng ating si Jesucristo. Ayan, sinasabi nga masaya lang kayo at nagbibigayan, okay na po yun. Hindi sa magarbong pagkain, magarbong regalo, pinapakita ang Kapaskuhan. Ito po ay pagbibigayan, di ba? Masayang pagbibigayan. At muli po, naku, wala na naman tayong oras. Muli po, ito inyong lingkod, Fe Nicodemus, para sa babaeng migrante may kakampi ka. Asahan po ninyo na sa mga susunod pong taon, sa mga susunod na taon, mas pagbubutihin po namin ang mga iba't ibang information upang makatulong sa ating pamilya, sa ating mga overseas Filipino workers, at sa lahat-lahat. Muli po, ito ang inyong lingkod, Fe Nicodemus. Nagpapaalam po at bumabati sa inyo ng isang maligayang Pasko at masaganang bagong taon. Isang oras na naman ang lumipas. Lagi nating tatandaan ang lahat ng problemang kinakaharap. May kasagutan dito lang sa ating programa, Babaeng Migrante May Kakampi Ka. Programang totoo para sa masa. Serbisyong totoo para sa OFWs. Muli, ito ang Babaeng Migrante May Kakampi Ka. Nagsasabing kapuso ka man, kapamilya, o kapatid, dito sa DWWS, may kakampi ka!
inyong narinig ang isa na namang serbisyo totoo mula sa babaeng migrante. May kakampi ka. Maraming salamat po. Sa inyong pagsisisi